Mula sa GMA Integrated naman mga tol, karagdagang balita, pag-usapan pa rin natin yung inilabas na video ng AFP, no? Tungkol nga rito sa nangyaring banggaan mga tol at sagupaan ng China at ng Pilipinas. Ito mga video ng pagbabanta at paninira ng China Coast Guard sa mga bangka ng Pilipinas mga tol. Ito na, nakita na natin ang katotohanan. Kaya kung naniniwala pa rin yung mga pro-China, sinasabi ng China mismo dun sa pagmamatwid nila, eng-eng na lang talaga sila mga tol. Yun na lang ang matatawag natin sa kanila. Panoorin natin to. Naglabas ng mga video ang Armed Forces of the Philippines na nagpapakita po ng pagkuyog, pagbabanta at paninira ng ilang taga-China Coast Guard sa mga bangka ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nito pong Lunes. Kasunod ng insidente, iginiit naman ng isang eksperto na wala pa ring basihan para pairalin ang Mutual Defense Treaty. Sinong eksperto yun? Sinong eksperto yun? Sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Balitang hatid ni Joseph Morong at Chino Gaston. Napapaligiran ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang mga taga-Philippine Navy. Bukod sa pagbangga, ilang beses dinikitan. Ayan kitang-kita kung sino bumangga mga tol. Kitang-kita. Kaya yung sinasabi ni yung spokesperson ng China, napakasinungaling ng taong yun. Sa bagay, in-chick siya in-chick siya Taga-Philippine Navy. Bukod sa pagbangga, ilang beses dinikitan ang sinasakyan nila. Sa mga bagong video na in-upload ng Armed Forces of the Philippines, kita ang dikit-dikit ng mga bangka ng China Coast Guard at Philippine Navy. Rinig din ang sirena mula sa CCG na ayon sa AFP ay para mahirapan ang komunikasyon at palalain ang gulo at tensyon. Tinalian din ng CCG ang ilang rigid hull inflatable boats ng Pilipinas. Balak nilang hatakin. Nagkahilahan pa ng tali at nang makuha ito ng isang tauhan ng Pilipinas, pinalo ng isang tauhan ng CCG ang barko ng Pilipinas. Maya-maya pa, may sinungkit siyang bag mula sa barko ng Pilipinas. Kitang-kita piratang-pirata talaga dating Sa isa pang video, tila nagbanta ang isang CCG gamit ang hawak niyang palakol. At kahit nasa gilid na ng BRP Sierra Madre ang inflatable boats ng Pilipinas, kinukuyog pa rin ang mga ito ng China Coast Guard. Pero mo, Coast Guard pa lang to mga tol, hindi pa to PLA Navy. 'Di ba? Malubha na tong mga itong ginagawa nila. Mga sundalo na tong kaharap nila mga tol Hindi na Coast Guard tong kaharap nila. Ano pa kaya kung Coast Guard lang kaharap nito, kung Philippine Coast Guard lang ang kaharap nito? Ilang tauhan pa ng China ang nanakot at nanutok ng mga patalim at pamalo. Ang isa, tinusok pa ang isang rubber boat ng Pilipinas. Kitang-kita yan. Maya-maya lang, nagbatuhan pa ang dalawang panig. Nang ma-abort ang Rory mission para pasukin ang Ayungin Shoal, isa sa sumaklolo ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. 6:41 ng umaga nang malaman na aborted ang misyon dahil sa bigong pagpasok sa Ayungin. Nakapasok nga, nasa tabi na nga ng Nasa tabi na nga ng BRP Sierra Madre yung mga inchik Agad pinuntahan ng Bagakay ang Patrol Coastal Craft o PCC na nasiraan ng makina. Pero habang nire-recover ang sirang bangka, pinalibutan ang Bagakay ng China Coast Guard, Chinese fishing militia vessels at maging ng helicopter, batay sa videong ibinigay ng aming source. Dakong alas 8 ng umaga nang magtapat sa Bullig Reef ang BRP Cabra ng Pilipinas at 3 Hubei-class missile boats ng Chinese Navy. Ayon sa PCG, nagsagawa rin daw ito ng dangerous maneuvers laban sa kanilang barko. Sa mga oras na ito, nakatanggap naman ng radio challenge ang BRP Bagakay na sira ang 2 rigid-hulled inflatable boat na nagtangkang makapasok sa Ayungin Shoal. Butas-butas ito na tila pinagsasaksak ng datna ng PCG. Grabe ginawa ng mga inchik. At hindi pa malinaw kung paano sila nakabalik sa Raja Sulaiman Reef. Wasak din ang mga bintana, ang navigation equipment, pati makina ng mga ito. Mag-alas 10 ng umaga naman, kailangan bayaran ng China nang yan. magradyo ang China Coast Guard sa BRP Cabra para ipaalam na may mga nasugatang Pilipino na dinala sa BRP Sierra Madre. Ayon sa radio message ng China Coast Guard, papayagan daw ang PCG na kunin ang mga sugatang sundalo, pero hanggang 8 lang ang sakay ng rubber boat na susundo at walang construction material na dadalhin. Nang magbaba ng rubber boat ang BRP Cabra para magpunta sa BRP Sierra Madre, binuntutan sila ng mga speedboat ng China Coast Guard at Hubei-class missile boat. Alas 9 ng gabi, nakabalik ang rubber boat ng PCG, kargang sugatang sundalo
na nilapatan ng Lunas sa loob ng BRP Cabra. Itong mga nakaraang kwento lang mga tol, parang gusto na natin talagang ipagsigawan na ano ba Pilipinas, pumalag na kayo. Pero itong sa napapanood na natin mga tol, may video ng kasama. Doon mo talaga masasabi mga tol na palagay ko panahon na talaga mga tol na palaga na rin ng Pilipinas. No, itong ginagawa ng mga incheck. Kasi kung hindi mga tol, mas lalong lalala pa yung gagawin nila sa atin. Yung ipinapalo nila doon sa mga rubber boat, sa susunod mga tol, sa mga sundalo na nila ipapalo yun. Matindi na tong mga tol, wala na sa katinoan tong mga incheck na to. Ayon sa hepe ng AFP Western Command na si Rear Admiral Alfonso Torres, ibang taktika kumpara sa mga naunang resupply mission ang ginamit nila noong June 17. Oh, wag nyo nang ulitin yan ha. Idea mo ba yan? Sabla yung idea mo, mas okay pa yung mga nakaraang resupply mission yung mga taktika. Okay na nga yung yung drop off 'di ba? Yung airdrop, okay na nga yun Nakaisip pa siya ng ng ibang taktika. Ito naging resulta. Ibang taktika kumpara sa mga naunang resupply mission ang ginamit nila noong June 17. Kung nakagawi ng sibilyan na resupply vessel ang ginagamit na may escort na Philippine Coast Guard, ngayon mga bangka ng Philippine Navy ang sinubukan nilang ipasok sa Ayungin Shoal. It's my idea. It's Idea niya nga. actually operational matters, and as far as the schedule and the conduct of the operation, I am taking responsibility of that. Ginawaran ng Wounded Personnel Medal si Seaman First Class Underwater Operator Pero kahit na anong paraan pa sana gamitin dyan, wala sana mga ganitong pangyayari kung talagang marunong lang sumunod sa batas tong China. Diba? So dito sa ginawang sa idea nito ni Commander mga tol, at nakita natin kung ano talaga ang kayang kagaguhang gawin nitong China mga tol. Jeffrey Facundo na naputulan ng hinlalaki ng kuyugi ng China Coast Guard ang sinasakyan niyang rigid hull inflatable boat o RIB. Sabi nga namin, yan ang pinakamahirap kunin Palakpan po natin. Pumatong yung forward portion ng Chinese Coast Guard rib doon sa rib ng tropa natin. Nandun yung daliri. Unfortunately, nakahawak yung tropa Ayun lang. doon. So, nadaanan yung daliri. So, because of the weight and dahil sa bilis nung rib ng Chinese Coast Guard, tinamaan yung daliri niya. Sa kabila nito, hindi raw magdadalawang isip ang sundalo na magpa-deploy ulit sa Ayungin Shoal. Saan sir, basta order tayo. Sa mga litrato na inilabas ng Global Times galing sa China Coast Guard, makikita ang pagsampa ng mga Chinese sa rib ng Pilipinas na napalibutan na nila. Nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, pero ang iginigiit ng China, kailangan daw nila mag-inspeksyon dahil nasa teritoryo raw nila ito. Nako. Sa kwento ng Inspeksyon, sinira nila, tapos teritoryo nila, kalokohan talaga. AFP, may bit-bit ang mga Chino ng mga kutsilyo at bolo at iwinasiwas ito sa mga sundalo ng Pilipinas na nakikipagtulakan sa kanila. The Chinese even threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, Lumaban po with their bare hands, Sana naman hindi lang ito yung kakayanan ng paglaban ng mga sundalo natin, kasi kung ito lang talaga kakayanan nilang paglaban, yari tayo mga tol. Kasi lumaban na to sa tagpong to lumaban na. Pero kita naman natin mga tol, hindi sila gumamit ng kahit na anong armas. Talagang nagpigil pa rin sila sa sarili nila mga tol. Kasi kung gagamit sila ng armas, walang kwenta yung mga bolot palakol. Talagang ubos sila doon mga tol. Lalo na yung mga nandoon sa BRP Sierra Madre, nilabas na nila yung mga armas nila at pinagtatadtad na yung mga yun. Wala talaga matitira dyan mga tol. Pero tignan mo naman ng mga Pilipino natin, kahit nakitang-kitang aping-api na sila, talagang pinili pa rin nilang maging mahinahon. With their bare hands, makikita nyo po, tinutulak nila yung rib ng kalaban ng Chinese Coast Guard palabas. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines at AFP Western Command na ninakaw ng China ang 7 matataas na kalibreng baril na dala ng mga Pilipinong sundalo papunta sana sa BRP Sierra Madre. Hindi pa rin daw ito isinusoli ng China. Gusto ko pong tanggal. Yun ang matindi doon May baril ka na agawang ka ng baril ng mga Coast Guard. Tindi nun. Sierra Madre, hindi pa rin daw ito isinusoli ng China. Gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats. Hindi po
natin hinayaan sila. No, lumaban po tayo. Although they were numerically disadvantaged, inferior in terms of number of Tama. personnel and number of floating assets, they resisted. Ang Chinese Foreign Ministry muling iginiit na professional at restrained ang kanilang Coast Guard. May maniniwala pa ba rito kay Lin Jian? Nakanantong si Lin Jian, pinagsasasabi mo. Ang Chinese Foreign Ministry muling iginiit na professional at restrained ang kanilang Coast Guard. Wala rin daw silang direkta mga hakbang na ginawa laban sa mga sundalo. Ang DFA naman tinawag na iligal at agresibo ang mga ginawa ng China sa misyon sa Ayungin. May mga hakbang nila ang DFA para sa dialogo at konsultasyon pero kailangan magtugma ang mga ginagawa ng China sa kanilang mga binibitawang salita. Kahit may sundalong naputulan ng hinlalaki, wala pa rin daw basehan para ma-invoke at pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas ayon sa isang analyst. Wala pa doon yung mga elemento na hinahanap natin para ma-trigger yung Mutual Defense Treaty. Mas okay pa yung paliwanag ni Ed Lingaw mga tol eh. Mas okay yung paliwanag niya kasi talagang nilinaw na yun eh, yung non-kinetic, 'di ba? Damage to properties, injury sa ating mga kasundaluhan, 'di ba? Ano pa bang hinahanap nito ni Dr. Chester Cabalsa? Hindi na siya updated no? Ito. Natalo na ng mga vlogger to si Dr. Chester. Alam na ng mga vlogger, alam na nung mga ordinaryong mamamayang Pilipino na ibalita na napanood na eh. Kasi accidental yung nangyari dun sa pagkakaputol doon sa daliri ng ating sundalo ay hindi pa mako-consider na act of war. Doon pa nga lang daw sa pagsampa ng mga sundalo ng mga Coast Guard ng China doon sa barko natin. Kasi meron tayong yung immunity dito sa mga natin kasi parang kadugtong na daw to ng ng bansa 'di ba? Extension ng bansa na yung mga sasakyan mga vessel. Yung pagsampa ng China tapos yung pagbutas nila o pagsaksak nila doon sa mga inflatable boat natin, pagsira nila, pag-damage nila sa properties, pwede na nga daw yun maging basehan Joseph Morong, Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa balitang to na napanood natin? Lakas ng trip ng China mga tol, talagang malala na sila, di ba? Kailangan na talagang palagay ko kaya tahimik ang Malacanang ngayon dahil talagang pinag-uusapan na nila kung ano magiging aksyon bago sila magsalita. Ayaw nilang magsalita habang galit sila kasi mahirap nga naman talaga baka kung saan pa sila madala ng emosyon nila mga tol Siguro palamig at talagang pinag-uusapan ng mga advisor ni PBBM kung ano yung dapat sabihin at hindi dapat sabihin mga tol. Hanggat maaari kasi naman talaga hindi mauwi to sa gera mga tol Diba? Ayaw naman natin nung ganun Pero kung ganito ginagawa ng China, kailangan talagang palagan. Diba? Anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi.